mag-aaral. Ako nga pala si Teacher Joy, ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Ngayon, ako'y natutuwa na makasama kayo upang mag-aral at matuto. Kung gayon, handa na ba ang lahat? Magaling! Bago natin sisimulan ang ating talakayan, maaari ba ang lahat ay tumayo para sa ating panalangin? Panginoong Hesus, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa araw na ito na kami po ay muling nagkaroon ng pagkakataon upang matuto. Bigyan niyo po ng lakas ang aming mga guro na silang maghahatid sa amin ng mga kaalaman. At nawa po ay tulungan niyo kami ng aking mga kamag-aral na maunawaan ng mabuti ang aralin ngayon. Patuloy po kayong maghari sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin. Amen. Nakaupo na ba ang lahat? Masaya akong makita na walang bakante ang mga upuan. Mahusay at narito ang lahat. Sa wari ko'y handang-handa na talaga kayo sa ating tatalakayin sa ngayon dahil wala talagang lumiban sa ating klase. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Meron akong inihandang gawain na magbibigay sa inyo ng ideya sa ating gagawing talakayan. Ngayon, ang inyong gagawin, inyong huhulaan ang mga imahe na aking ipapaskil sa pisara. Handa na ba ang lahat? Magaling! So, handang-handa na talaga kayo, atin ang sisimulan. Unang larawan, ikalawang larawan, at ikatlong larawan. Magaling mga bata! Ako, siya, at sila ay ang mga inilalarawan na imahe sa pisara. Ano ang mga ito? Base sa larawan na ating nakita, meron akong iilang mga katanungan na aking inahanda. Una, ano ang inyong ideya tungkol sa larawan? Pangalawa, ano ang kaibahan ng unang larawan sa ikalawang larawan? Ikatlo, ano ang kaibahan ng ikalawang larawan sa pangatlong larawan? Para sa ating aralin ngayong araw, ang ating layunin ay, pagkatapos ng ating aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang angkop na panghalip panao sa pamamagitan ng pagpuna sa batlang. Nakabubuo ng mga pangungusap na may wastong gamit ng panghalip sa pamamagitan ng pangkatang gawain. Nakakagamit ng mga angkop na panghalip panao sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong ng guro. At ang paghuli ay napapahalagahan ang wastong gamit na may angkop na panghalip. Para na naman sa ating panibagong gawain, narito ang panuto para sa ating gagawin. Meron akong mga salitang ipapakita at inyong gagawin ay gamitin ninyo ang mga salitang ito sa pangungusap. Narito ang mga salita na inyong gagamitin sa pangungusap. Ako, sila, kanya, tayo, at siya. Magaling Lipawpaw, ang iyong napiling salita ay ang ako. Ang iyong ginawang pangungusap ay ako ay nagdasal. Habang kang Paula naman ay ang pangungusap na kanyang ginawa ay sila ay namili sa palengke. So ang kanyang salita na ginamit sa pangungusap ay ang salitang sila na ito'y panghalip na panao. Magaling mga mag-aaral. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon, natapos na ninyo ang lahat ng mga aktibidad. Dadako na tayo sa ating talakayan. May ideya ba kayo kung ano ang ating paksang tatalakayin ngayon? Kung wala pa, ayos lang. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa panghalip na panao. Ngayon natin malalaman kung ano nga ba ang panghalip panao. Ngayon, aalamin muna natin kung ano ang panghalip. Ang panghalip ay bahagi ng pananalita
na ginagamit bilang pampalit o panghalili sa pangalan o pangalan. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ng panghalip ay pananalita lamang na ginagamit upang pampalit o panghalili sa totoong pangalan ng isang tao o mga bagay. Ginagamit ito upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit ng parehong pangalan. Kaya nakakatulong ito sa pagpapadali at pagpapaganda ng daloy ng pangungusap. Habang ang panghalipanao naman ay tumutukoy sa tao o panauhan. Ito'y humahalili sa pangalan ng tao o tauhan. Halimbawa, ako, ikaw, siya, tayo, kami, sila. Ito ay ang mga halimbawa o iilang halimbawa lamang ng panghalipanao na iyong gagamitin para sa pangungusap. Paano nga ba natin ito gagamitin sa pangungusap? Ako ang magtuturo sa klase. Siya ang may-ari ng bahay na iyon. Ikaw ang kumuha ng papel ko. Ito ay ang mga halimbawa ng pangungusap na panghalipanao. Tutukuyin natin kung ano nga ba ang ginamit nilang panghalipanao dito sa pangungusap. So unang pangungusap ay ang ginamit niya ay ang salitang ako, habang sa pangalawa naman ay siya, at ang pangatlo ay ikaw. So yan ang mga iilang halimbawa ng panghalipanao. Ngayon, tutukoy natin kung paano gamitin ang mga panghalili o ang panghalipanao sa pangungusap. So, ang salitang ako ay siyang tumutukoy sa panghalili sa sarili, habang ang siya naman ay ginagamit ito sa pagtukoy sa ikatlong panauhan o isahan. So, yan ang kaibahan ng salitang ako at siya. Ngayon, natapos na natin ang ating talakayan. Naintindihan ba ninyo ang ating tinalakay? Wala ba kayong mga katanungan ukol sa ating paksang tinalakay? Kung gayon, magaling at inyo talagang nakuha kung paano natin gamitin ng maayos ang panghalipanao sa pangungusap. So, dito na lamang nagtatapos ang ating talakayan at natapos na natin ang ating talakayan. Ngayon, susubukin na naman natin kung ano ang inyong mga natutunan sa ating aralin. Handa na ba kayo? Okay, magaling? Kung gayon, sa unang tanong, ano ang panghalip? Ang panghalip ay bahagi ng pananalita na ginagamit bilang panghalili o pamalit sa pangalan o pangalan. Ang panghalipanao naman ay tumutukoy sa panghalili sa pangalan ng tao o lugar. Sa pangatlong tanong naman, magbigay ng halimbawa ng panghalipanao at gamitin ito sa pangungusap. Napakahusay! Ako ay bumili ng prutas sa tindahan kahapon. Ang kanyang ginagamit na panghalip na panao ay siyang ako. Pang-apat na katanungan. Ano ang kaibahan ng paggamit ng ako at siya? Ang kaibahan ng ako at siya ay ako ay ginagamit sa sarili, samantalang ang siya naman ay tumutukoy sa ibang tao o ikatlong panauhan. Mahusay na paliwanag. At panghuling tanong naman, ano ang kahalagahan ng paggamit ng wastong panghalipanao? Okay. Nakakatulong ito upang maging malinaw ang ating sinasabi o maiwasan ang pag-uulit ng pangalan. Magaling! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil mukhang naunawaan ninyo ng mabuti ang ating talakayan o ating aralin sa ngayon. Magaling mga mag-aaral. Ngayon naman,
Magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. So, bawat pangkat ay bubunot ng isang salita mula sa panghalip panao. Ang inyong gagawin ay bumuo kayo ng isang pangungusap gamit ang salitang inyong nabunot. Narito ang mga salita na maaari inyong mabunot. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang pag-usapan ang inyong sagot kasama ang inyong mga pangkat o ang inyong mga grupo. At pagkatapos, pipili kayo ng isang kinatawan na magbabahagi ng inyong sagot sa klase. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa paghahanda.
Okay? Natapos na ang inyong 5 minuto. Handa na ba ang bawat pangkat? Kung gayon, tayo'y magsisimula na sa unang pangkat. So, ang inyong nabunot na salita ay ang tayo. Palakpakan ninyo ang unang pangkat. Magaling! Tama ang paggamit ninyo ng panghalip. Yun naman, bibigyan na natin ng pagkakataon ang ikalawang pangkat na irepresenta ang kanilang nabunot na salita. At ang nabunot nilang salita ay sila. Napakahusay! Palakpakan ninyo ang pangalawang pangkat. Magaling klase! Naipakita ninyo ang tamang paggamit ng mga panghalipanao sa pangungusap. Sa araling ito, magkakaroon tayo ng pagsasanay sa paggamit ng panghalip na panao sa loob ng isang maikling kwento. So narito ang panuto. Sa isang kalahating papel, kukopyahin ng mga mag-aaral ang maikling kwento na ibibigay ng guro. Tapos, punan nila ang patlang gamit ang mga angkop na panghalipanao na nasa loob ng panaklong. Meron lamang kayong 3 minuto at 12 segundo para sagutan ang mga katanungan. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Magaling!
ipagpatuloy ang pag-aaral at pagsasanay sa paggamit ng wika. Bago natin tapusin ang ating aralin, mayroon kayong takdang aralin na kailangan ninyong gawin sa inyong bahay. Narito ang panuto. Sa isang kalahating papel, gagawa ang bawat pag-aaral ng 5 sariling pangungusap gamit ang panghalip panao. Inyong ipapasa ang inyong gawain sa susunod nating pagkikita. Tandaan, gumamit ng wastong grammar, malinis na sulat at salita, sariling ideya sa paggawa ng pangungusap. Inaasahan ko ang inyong maayos at malikhaing output. Maraming salamat at magpatuloy sa pagkatuto. Sa huling bahagi ng ating talakayan, nais kong magbahagi sa inyo ng isang mahalagang kasabihan. Ang tamang paggamit ng panghalip, susi sa malinaw na pahayag at maayos na usapan. Ibig sabihin, kapag tama ang paggamit natin ng panghalip, mas magiging malinaw ang ating pagpapahayag at maayos ang ating pakikipag-usap sa iba. Sa araw-araw nating pagkikipag-ugnayan, mahalaga ang tamang paggamit ng wika upang tayo ay magkaintindihan at maiwasan ang kalituhan. Kaya, patuloy nating pagyamanin ang ating kaalaman sa wika, lalo na sa paggamit ng panghalipanao. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok sa ating talakayan. Magandang araw at magpatuloy sa pagkatuto. Hanggang sa muli, paalam!